Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, this is really the perfect time to join our channel because we are now officially 7,760 subscribers. Thank you so much guys. God bless you all. Ang pag-usapan po natin today ay kahit po hindi po sabihin ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya bilang Pangulo ng Pilipinas, tayo ay dinideklara na natin siya na tatakbo sa 2028 election bilang Presidente ng Pilipinas. Bakit kamo? Ito po pag-aralan po natin ang mga nakaraang panahon, okay? Na yung mga Vice President po ay tumakbo bilang Presidente ng Pilipinas. At ito po ay lalong-lalo na ng mga nakaraang post EDSA, no? Ayan, okay? So nag-break po sila sa pagkapangulo, no? Sa panguluhan, no? Okay? So kahapon nga po nag-part ways na po, no, ang pangulo at ang pangalawang pangulo. Nag-resign na po si Vice President Sara Duterte bilang Education Secretary at the same time National NTF LCAC Vice Chairperson, no. Pero ito po ay history na, no. Matagal na po itong nangyayari, no. Bago po ang post-EDSA, no, bago pong EDSA Revolution, uprising noong 1986, nag-resign po si Emmanuel Pelaez, no. Nag-resign po siya bilang Foreign Affairs Portfolio during yung administration po ni Diosdado Macapagal. At si Fernando Lopez naman po ay nag-resign po bilang Agriculture Secretary ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., no. Yung trend na po ito ay nagpatuloy, no, pagkatapos po nung Philippine Republic, which commenced after 1986 People Power Revolution, okay? Yung ano po, ang unang-una po diyan ay si Doy Laurel, no? Magaling po 'yan, taga Batangas po 'yan, no? Siya po ang unang Vice President after nung ng 1986 EDSA Revolution, no, na talagang nanalo sila. Parehas po sila ni Corazon Aquino na widow po ni Benigno Aquino Jr. Nung patay na po ito si Doy Laurel, no. Si Cory Aquino po, dinesignate po siya bilang Foreign Secretary pero nag-step down po siya after less than a year due to a fundamental disagreement now with Cory Aquino at the time. Paano po kasi nila isolve yung communist threat during that time, no? Itong resignation po niya ay talagang after po nung mga serious coup attempt against led by Gringo Honasan, no. Ayan. Ito po si Doy Laurel po ay tumakbo bilang presidente ng Pilipinas noong 1992. Ngunit natalo po siya doon sa then Defense Secretary ni Cory Aquino, no. Talagang po siya placing last in the field of 7 candidates. So ibig sabihin talo po, no. Talo po si Doy Laurel, no. Kasama diyan si Ramon Mitra. Ang nanalo po diyan ay si Danding Cuangco, tumakbo rin po yata during that time, no. Pero si Ramos po ang nanalo. Okay, noong year 2000 naman po, no, ang Vice President po ni Erap Estrada, si Gloria Arroyo. No, si Gloria Macapagal Arroyo, no. Okay? So itinalaga po siya diyan na housing sector, no. Housing SAR. Okay? DSWD Secretary, tinanggap naman po niya, pero after 2 years, si Arroyo po ay decided to distance herself from Estrada, no? Talaga pong may mga kaso po kasi, yung bribery, yung corruption allegation, si Arroyo po ay nagsucceed po siya na presidente ng Pilipinas noong 2010, no. Ito po, yung 2002 until 2010 pala rather, no. So noong 2002 nung naging presidente po si Gloria Macapagal Arroyo, namili po siya ng Vice President among the senators diyan sa Senado, no. So ang pinili po niya diyan ay si Teofisto Ginggona Jr. Pero nung 2002, less than a year, nag-resign po yan bilang Foreign Affairs Secretary. Tapos ano po yan, no? And until 2001, to be her number 2 in 2001, he left the Arroyo cabinet in July 2002, no? At after numerous disagreements, especially yung presence ng US soldiers in the Philippines. No, naman noong 2015, no, nanalo si Benigno Noynoy Aquino at Jojo Binay, tinalaga po ni
Noynoy Aquino, no, bilang housing czar, si ano po, no, si Binay, no, si Binay noong 2010 to 2016, pero nag-resign po yan noong 2015, no, bilang tapos tumakbo po bilang Pangulo ng Pilipinas, ngunit natalo po, no, sa ngayon ay dating si Davao City Mayor Rodrigo Roa Duterte, kasama na po diyan si Rojas. Naman in 2016 si Leni Robredo, tinalaga po yan ni Duterte bilang housing czar, ngunit nag-resign din po yan. Tapos noong 2019 tinalaga po yan ng drug body, anti-illegal drug body, ngunit tinanggal po yan, no, in less than a month. Tapos 2022 tumakbo po yan bilang presidente ng Pilipinas, si Leni Robredo. No, ngayon po, so sa mga nabanggit kong pangalan, okay, Gloria Erap Doy Laurel tumakbo, no? Tumakbo po yan, no? Si Erap Estrada tumakbo po bilang pangulo yan. Okay? Sino pa ba? Gloria Macapagal Arroyo naging pangulo. Sino pa? After Jojo Binay, di ba? Jojo Binay naging pangalawang pangulo, tumakbo pangulo, di ba? After noon, Duterte, Leni Robredo tumakbo bilang pangulo ng Pilipinas. After noon, di ba? After ni Jojo Binay, no? Si Leni Robredo, no? After Leni Robredo, parang talo po, no, except for Erap and Gloria Macapagal Arroyo, no, nag-accent lang naman si Gloria Macapagal Arroyo. No, after noon ito na mga kaibigan ko, no, si Sara Duterte. Tingin niyo po ba hindi tatakbo ito si Sara Duterte? Napaka-imposible po na hindi tumakbo ito, lalong-lalo na kaya naman niya, yung kasikatan niya, kaya naman niyang manalo, kaya naman niya magpondo ng national campaign, national electorate. Bakit hindi niya kailangang tumakbo? Okay? Yan, nag-resign na po siya, pero ito pong mahirap. Kasi yung iba po, tingnan niyo po, no, parang hindi sila nangampanya, nakaikot. Kasi po, parang sila. Ngayon, may 4 na taon na solid na pwedeng ipahayag ni Vice President Sara Duterte na ang kanyang mga plataforma sa ating mga kababayan. Online, offline, face-to-face, no? Pwede niyang puntahan ang bawat eskwelahan, bawat barangay, kampo, sundalo, mga lugar, barangay, munisipyo, mga toda, lahat po yan, kayang-kaya na niyan puntahan. Mga baluarte ng mga dating Pangulo ng Pilipinas, pangalawang Pangulo ng Pilipinas, mga sekretaryo at mga senador, congressmen and women. Kaya yari ka, Speaker Romualdez. Okay, hanggang dito lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po.